Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me, Alin Rogan on your screen. Isang Pilipino sa bansa ng Arabiano. Pahiram po na minuto ng oras mo. Ang video po natin na ito ay tsak na maraming mga OFWs, lalong-lalo na yung mga nasa Middle East ang makakarelate. Kung tayo mga Pilipino ay may pambansang bayani, pambansang hayop, pambansang prutas, pambansang puno, at pambansang awit, alam nyo ba na kami dito na mga OFWs, lalong-lalo na dito sa Middle East ay may tinatawag na pambansang ulam. Ang video natin ngayon ay tungkol dyan. Ipapakita ko sa inyo, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang aming pambansang ulam dito. So, are you ready? Secret uncovered. Ito ang aming pambansang ulam, ang nasa loob ko ng pan ito. Can you guess it? What do you think is inside? Ang aming pambansang ulam ay charan! Noodles, tsaka itlog. Yes, you got it right. Ito po ang aming pambansang ulam dito ng mga OFWs, especially dito sa Middle East. Ang kaakibat po ng pagiging isang OFW ay pagsasakripisyo at pamumulila sa mga mahal sa buhay. O di ba nakita nyo, kahit mismo sa ulam ay pagiging isang tukha ang pagiging OFW. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad dyan, mag-isip-isip na kayo. Joke lang. Hindi naman po nangangulugan na by default yan eh. Hindi naman po yan automatic na ganun talaga. It's by choice po. Choice po yan ng isang OFW na umulam ng instant noodles or fried noodles at saka itlog. Ginawa ko po itong video na ito kasi gusto ko pang ipabatid sa inyo na ganun po talaga ang mga nangyayari. No? I've experienced it for 3 years of my entire life here and abroad. Yung first 3 years ko, ganun din pa ako. Naging sandigan ko din po si Itlog, tsaka si Indomie, yung brand po ng noodles dito sa Middle East. May target po kami parati na sina Indomie at Itlog lang sapat na. Especially pagka 3 weeks na nakalibis yung sahod or tatapos na yung isang buwan bago magsahuran, yun. Panahon na yun ni Indomie tsaka ni Itlog. Sa first 2 weeks, may mga ano pa, medyo okay pa yan. May manok pa yan. Kahit sa manok ay may pabansa din kaming luto. Alam niyo ba kung ano yon? Pambansang luto ng manok dito sa Middle East ay adobo. Yes. Kung hindi prito, si adobo. Kaya yung mga Nepalis, Indians, Pakistanis, alam na po yan nila. Yung tinatawag nating adobo, sanay na sanay po yan sila. Kasi yan palagi yung luto, yung menu namin sa in terms of pagluto ng manok dito sa Middle East. So, ang video po na ito ay not just to show na kung ano ba yung pambansang ulam namin, pero gusto ko pong i-dig deep itong conversation natin na ito, itong topic natin na ito kasi syempre, pag sinasabi mo kasing noodles, healthy-wise, it's not nutritious. Kailan ba po naging maganda sa katawan yung pagkain ng noodles sa araw-araw? Yung itlog, okay? Oo. Ang gusto ko pong ipabatid dito sa topiko natin na ito ay marunong po tayong maglaro, no, sa buhay dito sa abroad. So, hindi po natin kailangan magtiis ng sobra-sobra para lang sa mga mahal natin sa Pilipinas, no? Yung sinasabi ko lang kanila, equal lang, fair lang. Ibigay natin mga pangailangan nila, ibigay natin mga pangailangan ng sarili natin, no? Gusto ko pong himukin ang puso at isipan ng ating mga kapwa-OFWs, especially here sa Middle East na hindi po natin kailangan na iparamdam sa sarili natin na ang pagiging isang OFW ay pagtitiis. Hindi lang po sa ganun. So, we should enjoy the moment, then we should enjoy our life here in abroad. Kasi kailangan po equal lang yan eh. Kasi hindi po dapat natin na sabihin na parang pasan natin yung mundo. Especially kung may mga pagsubok sa buhay. Lalong-lalo sa pamilya natin sa Pilipinas. Yung parang kakargahin natin yung lahat. So it doesn't work that way. Sinasabi ko nga po kanina. So sa simpleng pag-ulam lang po ng noodles sa itlog, isa po yung pagmamalupit sa sarili natin. No, kasi bakit po natin gagawin yun? May sweldo tayo na tinatanggap kahit na sabihin natin kulang. Magkaroon po tayo ng practical na budget, no, sa ating mga sarili, no. Hindi po natin kailangan na araw-arawin si itlog tsaka si noodles dahil kailangan natin matiis para lang sa mga pamilya natin sa buhay na para lang maging masaya sila. It doesn't work that way. We should be fair. We should be fair to them and for our own selves, no. Kasi
hindi natin pwedeng isipin na tayong mga OFW ay ganun yung talagang all the time na primary obligation natin, no? Yung pagiging pagsalba ng mga mahal natin sa buhay. So, we will let them grow then on their own ways, na sabihin natin sa kanila na ito lang yung makakaya ko, kasi kailangan ko ding lingunin yung sarili ko, kasi hindi ko naman pwedeng pabayaan yung sarili ko, kasi pag pinabayaan ko yung sarili ko, ano na mangyayari, no? So nais ko pong ipapatid sa video na ito na lingunin po natin yung mga sarili natin. Kailangan po na pagdating ng sweldo ay bigyan po natin man lang ng self-treat yung sarili natin. Magandang treatment lang na kung may mga day off ay makapagala-gala ng konti. It doesn't mean na gagastos ka ng gagastos. Gala-gala lang kahit dyan, maglakad-lakad lang sa mga parke-parke dyan, no? Marami ng mga dito, may pwedeng galaan na yung tamang gala lang ba, na kain-kain ka lang dyan kung ano-ano sa labas. At least ma-divert mo yung attention mo, na hindi mo iisipin na parang talagang parang pinagkaitan ka ng kumakat yung ulo ko. Parang pinagkaitan ka ng kapalaran dito sa bansa ng Arabian. Hindi po pwede gayon. Divert mo yung attention mo na, sige, enjoy lang natin. May mga problema man sa buhay, masusolusyonan din yan, no? Yung mga tao sa Pilipinas ay may mga utak din yan, may mga katawan din yan na malulusog, na kaya din nila yan, lagpasan yung mga dagok sa buhay. Andito tayo to back them up, pero it doesn't mean na back them up na lahat ng papasanin natin, no? It doesn't work that way. Kahit pa sarili nating pamilya, no? Mga asawa natin, kailangan din natin sabihin sa kanila na magtulungan tayo. Hindi dapat na ako lang palagi. Magtulungan tayo kasi it's a team. So, sa pamilya, it's a team. Kung sa mga magtulungan kayo para sa mga anak nyo. Kung wala pa kayong pamilya, ikaw, sa nanay at tatay mo, tulungan nyo din ako, ganito. Ito lang yung makakaya ko, ito. Doesn't mean na lahat na ibibigay mo sa kanila. Tapos pag uwi mo ay na nga, lalong-lalo na ngayon sa Pilipinas, na yung inflation rate sa Pilipinas, ni mismong, yung onion, yung mga garlic, yung mga kamatis na ang mamahal. Dito, makakabili tayong, Diyos ko, 2 reals dyan sa Bacala o sa labas, 2 reals. 3 to 4 pieces na yun na garlic. Tapos yung onion, 5 to 6 pieces na yun, di ba? So, yun yung gusto kong himukin, yung puso't isipan ng ating mga kapwa OFWs, na lingunin natin yung sarili natin, enjoy natin yung pagiging OFW. Let us also see it on a positive way. So, para na balance lang, no? Balance lang siya. Sana po ay may na-share na naman ako na bagong idea, no? Maliban doon sa pag-ulam ng itlog, kasi sana po ay based on that topic sa pag-ulam ng itlog ay naka-dig man ako deeper, no? Na explain ko na hindi dapat ganun yung mindset natin ng mga OFWs dito, na kailangan natin mag-ulam ng instant noodles sa itlog, no? Kasi deserve natin na mag-ulam ng kung anong gusto natin. Pumunta kayo doon sa Batha. By the way, malapit lang ako sa Batha. Pumunta kayo doon sa Batha. May mga sa Filipino foods doon. Makabulalo kayo doon, makasisi kayo doon, kare-kare. Kahit once in a month lang, hindi naman yan masyadong masasabi mong expenses talaga, na talagang sabi mong naging maluho ka na, no? It doesn't, treat na din yan natin sa sarili natin. So, sana po ay nasa maganda kayong kalagayan ngayon, at sana po ay sa pag-uusap natin ito, sa topiko na ito, ay may naiambag na naman ako sa puso't isipan ninyo, especially na sa mga kapwa ka OFWs dito sa Middle East, na lingunin po natin ang sarili natin, at sa mga mahal namin sa buhay, please, tulungan nyo din po kami. It doesn't mean na papasanin namin na kayo all the time, kasi kailangan nyo din mag-grow sa sarili ninyong mga paa dito. Dito kami para sumuporta, pero it doesn't mean na susuportahan namin kayo all the way, na yung parang kami na yung lahat ng effort. You should have your own effort din, okay? So maraming salamat po sa panonood. Please like, comment, and subscribe on my YouTube channel. Pakishare na din po. Malaking tulong po yan para din sa mga OFWs natin, based on my experience, na makabigay man ako ng insight, no? That's the right term, insight, sa pagiging isang OFW. So,
Maraming salamat po. God bless everyone. Laging tandaan, ang tao mapagpakumbaba, ayan, nabubulol na. Laging tandaan, ang tao mapagpakumbaba ay pinagpapala. God bless everyone.